Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, yung mga nakakasira ng pag-aayuno. So sino mang putulin niya ang kanyang pag-aayuno, ito man ay sa pinahintulutan na kadahilanan o hindi pinahintulutan, karagdagang detalye. Walaysa liman jaza lahu al-fitru bi Ramadan an yasuma ghayrahu fihi. So actually tinutukoy dito yung mga pinahintulutan lang na magputol ng pag-aayuno. So babayaran niya lamang ito sa mga panahon na hindi Ramadan. Dahil imposible na ang tao ay magbabayad ng utang na fasting sa mismong Ramadan. Okay? Meron kang utang na fasting nung isang taon, inabutan ka na ng susunod na Ramadan dahil hindi ka nag-fasting. Ang intention mo ngayon ay kabayaran para sa fasting na hindi mo nagawa. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. At sinasabi ng mga scholar, ang mangyayari, yung utang mo nung nakaraan na hindi mo nabayaran, babayaran mo na lang pagkatapos ng kasalukuyang Ramadan. Basta ang fasting mo ay para lang sa kasalukuyang araw na yon, ng kasalukuyang buwan na yon ng Ramadan, ng kasalukuyang taon na yon. Okay? Hindi katulad ng sala na meron kang ibang intensyon, halimbawa, hindi ka pa nakapagduhor, sumama ka sa jamaan na nag-aasar ang intensyon mo duhor, pwede yun sa sala. Pero sa fasting, hindi. Ang pag-aayunuhan mo ay ang araw na yun ng kasalukuyang buwan ng taon na yun. Yun nga, kung halimbawang mangyayari, halimbawa nga sa babae, na tukoy natin dito, karagdagang paglilinaw, yung babae halimbawa, buntis siya at hindi siya nakapag-fasting, tapos nung nanganak siya at nagpapadede siya ng baby, hindi rin siya nag-fasting, sa dalawa na yung utang niya na Ramadan. Tapos dumating na yung pangatlong Ramadan at pwede na siya mag-ayuno inshallah. So kung hindi niya mababayaran agad yung fasting na yun, syempre, kasi magiging mahirap sa kanya, ang pag-aayunuhan niya, yun din, yung Ramadan na yun nakasalukuyan, hindi yung utang niya. Okay? At may karagdagan dito na detalye sa madhab ni Imam Ahmad na meron siyang fidya kasama ng pagbabayad ng utang niya na pag-aayuno. Pero magbabayad nito ay ang kanyang wali, ang kanyang asawa o sino mang nagtutustos sa kanya. Pero dito nga sa usapin na ito, yun nga, kung halimbawang sa tao na pinahintulutan sa kanya na magputol ng pag-aayuno, kahit magpatong-patong pa yung utang niya na Ramadan, halimbawa sa kalagayan ng babae, taon-taon buntis, halimbawa, so pwedeng mangyari na bayaran niya na yun sa susunod na mga panahon na lang, inshallah. Basta kung ano man yung Ramadan, naintindihan niyo ba yung sinasabi? Basta kung ano yung Ramadan na kasalukuyan na pwede na siya mag-fasting, ang intention niya doon ay hindi kada. Yung Ramadan na yun mismo. Ngayon yung utang niya, anak niya 12, taon-taon siya buntis, di 12 na Ramadan yun. Tapos nadagdagan pa ng, sabihin natin 1 taon, 2 taon na nagpapadede siya, di 14 years, 14 na Ramadan. Babayaran niya yung sa ibang buwan, liban pa sa Ramadan, inshallah. So ito yung ibig sabihin ng sinabi na ito, alhamdulillah. Ngayon, ang mufattirat, mga nakakasira ng pag-aayuno. Ang mufattirat na ito, hindi lang ito inuunawa na nakakasira. So ibig sabihin, ang lahat ng bagay na ito ay, kumbaga, magiging dahilan na mapuputol ang iyong pag-aayuno. As in, hindi ka na maituturing na nag-aayuno kahit gustuhin mo pa. Kahit gustuhin mo pa.
O kaya mangangahulugan din ito na pwede ka ring mag-fast, pwede ka mag-iftar sa pamagitan ng mga mufattirat na ito. At matatalakay natin isa-isa ito, inshallah. So meron tinukoy dito na 12. At syempre sa ibang mga bilang, may nagsasabi 10, may nagsasabi na siyam. Pero ito ay nasa pagbibilang lang din, inshallah, ng mga scholar. Unang binanggit na nakakasira ng pag-aayuno, khurujud damil haid, wan nifas. So unang dalawa may kinalaman sa babae. Kapag nagkaroon ka ng buwan ng dalaw, o kaya nanganak ka at merong nifas, syempre, titigil ka na sa pag-aayuno dahil bawal na sa iyo ang mag-ayuno. Bawal na sa iyo ang mag-ayuno. Ngayon maaring mangyayari na merong nanay, halimbawa nanay, nagkaroon siya ng buwan ng dalaw, pero ayaw din naman niya na kumain. Kasi ayaw niya na makita siya ng mga anak niya na sinasanay niya na mag-fasting. So hindi rin siya kumakain. Pwede rin. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Ibig sabihin nasa kalagayan siya ng imsak, pero hindi sa intention na fasting. Okay? Intindihan nyo? Oo lang. Ha? Hindi nyo naintindihan? So nasa imsak siya, hindi siya kakain, hindi siya iinom, pero wala siyang intention na nagpa-fasting. Kasi ang bawal, yung hindi ka kumakain at umiinom habang meron kang buwan ng dalaw at ang intention mo ay fasting. So pwedeng mangyari ngayon na yung babae, halimbawa, ayaw niyang kumain o uminom pa rin, nananatili siya sa imsak dahil nga halimbawa yung mga anak niya, sinasanay niya rin na mag-ayuno tapos makikita siya ng mga anak niya kumakain. So pwede siya mag-imsak kung gusto niya, pero hindi sa layunin o niya ng pag-aayuno. Kasi bawal mag-fasting ang merong buwan ng dalaw o nifas. Pangatlo, na nakakasira ng pag-aayuno, syempre ang kamatayan. Ano naman mapilitin nyo pa yun? Yung tao na namatay. Kasi nga, katulad na talakay natin nung nakaraan, halimbawa yung nagkasakit ng ika-20 ng Ramadan at namatay siya ng ika-28, utang niya yung 8 araw o siyam, depende sa pagbilang, utang niya yung mga araw na yun. Pero yung 2 araw na natitira, 29 at 30, kung 30 days ang Ramadan sa taon na yun, hindi na niya yung utang kasi namatay na siya. Namatay na siya. Ang utang niya lang yung mga araw na buhay siya na hindi siya nakapag-fasting. Pang-apat, ang ridda, pagtalikod sa Islam. Pagtalikod sa Islam, nakakasira ito ng pag-aayuno. So yung tao na tumalikod sa Islam, ng duhor halimbawa, tas asar, dinaawahan siya at nagbago yung isip niya, nagabayan siya muli at bumalik siya sa Islam, nagsyahada. Hindi siya magi-iftar kasama yung mga Muslim, kumbaga na inaasahan niya na may reward yung araw na yun ng pag-aayuno. Naputol na eh. Naputol ang kanyang pagiging Muslim. Naputol yung dalawang kondisyon ng pagiging wajib at kondisyon ng pagiging tama. Kondisyon ng pagiging tama, pagiging sahih ng kanyang fasting. Yung syurutu wujub at syurutu sihha, parehong nawawala sa kanya dahil tumalikod siya sa Islam. Kondisyon ng pagiging tama. Wal ajzu alal fitri, wal azmu alal fitri, yung azam dito, yung paninindigan kumbaga, yung nagkaroon ka ng niyya na jazima, matatag, yung hindi ka nagdadalawang isip lang, gusto mo talaga. Naputulin ang iyong pag-aayuno, so yun ay nakakasira nga ng pag-aayuno. Katulad ng binanggit ko, kung walang tubig, walang tamar, walang pagkain, nasa bus ka halimbawa, yung stopover 2 oras pa, wala kang pagkain na kahit ano. Yung katabi mo may dalang nganga, alam nga naman nganga ipang iftar mo. O yosi. Mag-intention ka na lang ng iftar, inshallah. Mag-intention ka ng iftar. Pero technically, kung magyoyosi ka,
mufatter din yun. Kaya merong mga tao, sabihan nila, pag-adan, hindi tamar yung sinusubo nila, yosi, yung kanilang pinang-i-iftar. At nakakasira nga talaga ng fasting din yun, at nagiging iftar din, kumbaga, pero yun nga, maling iftar. Maling iftar. So nga, pangilan na ba ito? 1, 2, haid, nifas, kamatayan, ridda, al-azmu al-fitri. Yung taraddud, wat taraddudu fihi. So kanina, matibay na intensyon na magpuputol ka na talaga ng pag-aayuno. Nang walang pag-aalinlangan. Pero dito, pati pala yung pag-aalinlangan mismo ay nakakasira na rin ng pag-aayuno. Nag-aalinlangan ka kung puputulin mo ba yung fasting mo o hindi. Pero iba itong pag-aalinlangan na ito doon sa nag-iisip ka pa lang. Intindihan nyo? Ang taraddud dito, yung matimbang talaga sa puso mo na ikaw ay titigil na sa pag-aayuno. Pero kung ikaw ay nag-iisip pa lang, halimbawa naglalakbay ka, nakasakay ka na sa bus, nakasakay ka na sa bus, iniisip mo pa lang, tinitimbang mo, kung magpapasting ka pa ba, itutuloy mo ba o puputulin mo na, hindi nakakasira ng pag-aayuno. Ang makakasira, yung taraddud, yung gusto mo na, tapos ayaw mo uli, gusto mo na, ayaw mo uli. Pero kung nag-iisip ka pa lang, walang problema. Okay? At yung isang nauna, gusto mo talaga na magputol ng pag-aayuno. At sumunod, al-kay'u amdan, ang sinasadyang pagsuka. Yung hindi sinasadyang pagsuka, hindi nakasira ng fasting. Yung sinasadyang pagsuka, ang nakasira ng fasting. Wal-ihtikanu minad-dubur, wabal'un nakhamati, idha wasalat ilal fam. So dito, specifically, ito ay yung suppository pala, yung pinapasok sa puwet, yung gamot na minsan pinapasok sa puwet. O pwede nga rin maunawaan natin ang ihtikan na ito, yung paggamit ng hukna, yung panturok. So ito, ayon sa madhab ni Imam Ahmad, nakakasira ng pag-aayuno. Pero yun nga, nilinaw na ito ng mga scholar, ang mas matibay na pananaw, hindi ito nakakasira ng pag-aayuno kung ang itinurok na ito sa tao ay sa kanyang muscle at hindi sa ugat. At ito ay walang sustansya. Halimbawa, bakuna, wala yung sustansya. Sa muscle yun itinuturok, hindi sa ugat. Hindi nakakasira ng fasting. Pero yung dextrose nakakasira ng fasting. Yung mga pagtuturok, yung mga syringe, yung panturok na may sustansya, yun ay nakakasira ng pag-aayuno. Yun ay nakakasira ng pag-aayuno. Pero nga, merong pananaw, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah binanggit dito, na ang lahat ng uri ng pagturok ay nakakasira ng pag-aayuno, pero ang mas matibay dito ayon sa mga makabagong scholar, kasi pinag-aralan din nila ito. Kasi makabagong usapin lang naman yung vaccine, halimbawa. Yung mga itinuturok na wala namang nutritional value, hindi nakasira ng pag-aayuno, inshaallah. Pero kung ito ay meron ngang sustansya, yun ang nakasira ng fasting. Yung nukama, yung plema, hindi ito nakasira ng fasting. Kung halimbawang bigla mong malunok. Pero ang dapat dito ay iniluluwa dahil ito ay madumi. Pero yung laway, bahagi naman ng katawan ng tao yun, okay lang yun na malunok. At ganyan din, yung pagsinghot ng anumang usok o alikabok o pabango, at umaabot ito syempre sa lalamunan, ito ay nakakasira din ng fasting. Nakasira ng fasting. So ilan na yung natukoy dito? Yung buwan ng dalaw, yung nifas, kamatayan, ridda, yung pag-iintensyon,
yung kumbaga, taraddud, yung pagiging hindi sigurado, yung sinasadyang pagsuka, at yung pagtuturok. Yung pagtuturok. At yung iba pang gamot halimbawa, so bukod doon sa usok nga gamot halimbawa na pinapatak sa mata o sa ilong o sa tenga, kapag ito'y umaabot sa lalamunan, yun ay nakakasira rin ng pag-aayuno. Yun ay nakakasira ng pag-aayuno. Pero kung hindi, halimbawa yung eye drops, hindi naman yun talaga umaabot sa lalamunan, hindi makakasira ng pag-aayuno. Kahit nga yung yung pampatak sa tenga, kahit pa parang nalalasahan mo siya, sinasabi rin ng mga scholar na hindi rin yun nakasira ng pag-aayuno. Pero sa ilong, malamang ay didiretso ito sa lalamunan. Malamang didiretso ito sa lalamunan. Kaya yung paggamit ng yung ano ba yung ginagamit na may hika? So yung makakasira yun ng fasting kung sininghot sa ilong. Pero kung Vicks lang, hindi naman siya direktang pupasok talaga, naamoy mo lang siya, hindi siya nakasira ng fasting. Pero kung yung mga nebulizer halimbawa, so yun ay nakasira ng pag-aayuno. Pangsyam al-hijama, khasatan hajiman kana o mahjuman. Ang hijama nakakasira ng pag-aayuno. Ang hijama ay nakakasira ng pag-aayuno. Parehong nasisira ang pag-aayuno nung nagpahijama at nung naghihijama. Pareho silang masisira ang pag-aayuno. Number 10, inzalul mani bi tikrarin nadhar o binadratin wala bit tafakkuri wal ihtilam wala bil madi. So yung paglabas ng semen ay nakakasira rin ng fasting. Nakasira ng fasting. At ito ay maaring mangyari, magkaroon man ng pakikipagtalik o wala. Diba, masturbation lang o kaya sinadyang hawakan, yun ay nakakasira ng pag-aayuno. Pero kung ito ay wet dreams, ito ay hindi makakasira ng pag-aayuno. Yung madi, hindi ito nakakasira ng pag-aayuno, pero ang distinction kasi ng mani sa madi, yung madi ay maaring lalabas sa tao dahil sa sexual arousal. Yung wadi naman, parang dumi na lumalabas doon sa nilalabasan ng ihi. Pero yung mani, ito yung semen na merong sperm, kumbaga. Number 11, al-hadi ashar, khurujul mani o al-madi bi takbil aw lams aw istimna aw mubasharatin dun al-farj. So, inzalul mani rin yung 11, paglabas din ng semen yung 11. Pero distinction doon sa una, doon sa 10, halimbawa, lumabas yung semen dahil lamang sa pagtingin. Tumingin ka lang, nakakasira na yun ng pag-aayuno. Pero yung 11, ito na yung nagkaroon ng paghawak talaga. Paghawak, paghalik, o ano paman, masturbation, nabanggit na rito specifically. At iba pang gawain na sexual, liban pa sa mismong pakikipagtalik, lahat ng ito ay nakakasira ng pag-aayuno. At ang number 12, kullu ma wasala ilal jof, anumang bagay na umaabot sa likod ng bibig, awal halq, o sa lalamunan, awad demag, min ma'i wa gayrihi. So anumang pumapasok sa lalamunan, lahat ng ito ay nakakasira ng pag-aayuno. Pagkain man ito o hindi. Pagkain man ito o hindi. Katulad nga yung sinabi ko kanina, yung usok ng sigarilyo, yung nagyoyosi, masisira ang kanyang fasting. Yung nagganganga, umabot sa kanyang bibig yung nganga niya, masisira ang kanyang fasting. Yung gumamit ng pang-spray sa bibig, nebulizer halimbawa, ano pa man, nasisira rin ang kanyang fasting. So lahat ng ito ay nakakasira ng fasting.
So sinasabi, fayuftiru in fattara fi udunihi ma wasala ila dimagihi aw dawa al-jaifa fawasala ila jawfihi aw iktahala bima alima wusulahu ila halkihi. So, nasisira ang pag-aayuno ng sino man nga na maglalagay ng pampatak sa kanyang tenga at papasok ito sa kanyang hanggang sa utak halimbawa. Pero yun nga, hindi naman umaabot talaga. Yung tenga kasi sarado ito eh. Kaya nga kapag nagsiswimming ka, hindi naabot sa loob ng katawan mo yung tubig. Pero meron kang maaring malalasahan, hindi pa rin yung nakasira ng pag-ayon. Tinukoy lang dito kung ito'y umaabot sa bahagi sa loob ng katawan mo. Kasi maaring may mga tao, di ba, halimbawa, meron silang birth defect na may butas yung kanilang eardrums, maaring ganun. So yun ay maaring maging dahilan na nasira yung kanilang fasting. Kung ito man ay gamot, halimbawa, at abot ito sa kanilang lalamunan. At ganyan din yung gumamit ng kuhol, yung pinapahid sa mata, at yung pampahid na ito sa mata ay umaabot sa kanyang lalamunan. Pero syempre nga, hindi nga rin ito talaga umabot. Pero kung halimbawa meron ng ganun na nangyayari, so masira rin ang kanyang fasting. O madaga elkan aw daka ta'aman wa wajadat ta'am bihalkihi aw balaa rikahu ba'da an wasala ila bayna shafatay. So dito, mahigpit ang madhab ni Imam Ahmad. Kapag nalalasahan daw yung pinampatak mo na gamot, yun ay nakasira na ng fasting. Pero ang mas matibay na opinion dito ay hindi ito nakakasira, inshallah, hanggat hindi ito umaabot sa lalamunan. Yung mismong pampatak na yun ay hindi umaabot sa lalamunan, hindi ito makakasira ng fasting, inshallah. Huwag mo lunukin. Walang problema din siya. So yung toothbrush, pagtutoothbrush hindi nakasira ng fasting, yung toothpaste, kahit malasahan mo yun. Basta hindi siya abot dun sa likod ng lalamunan. Kung magmumumog ka, ganun din naman. Huwag mo nang imumog na paabutin mo sa likod ng bibig. Doon sa may tonsil, wag na, mag-ingat. Kahit nga sa wudu, di ba? Sa wudu, kapag nagpa-fasting, ay dapat maingat sa pagmumumog. So, ganun din sa pagtutoothbrush, inshallah. Wala yuftir in fa'ala shay'an min jami'il mufattirati nasiyan. Ito, isang mahalagang kaida. Hindi nasisira ang pag-aayuno ng sino mang makagawa ng anumang makakasira ng pag-aayuno kung ginawa niya ito nang siya ay nakakalimot. Nakalimot siya at siya ay kumain o uminom, hindi masisira ang kanyang fasting, inshallah. O mukrahan, at kung pinilit kang kumain o uminom, pag di ka kumain, papatayin ka, di kumain ka na, hindi masisira ang iyong fasting, inshallah. Wala indakalal gubaru halkahu, kahit pa pumasok sa lalamunan niya ang alikabok, hindi makasira yun ang kanyang fasting, kasi hindi naman niya sinasadya yun. Sinong gago yung kakain ng alikabok? Diba? Awid dubabu bigay rikasdihi. Kahit langaw, halimbawa, papasok sa lalamunan mo na hindi mo sinasadya, natutulog ka, nakabuka yung bibig mo, may pumasok na langaw, lamok, dumiretso sa lalamunan mo, nalunok mo pa. Yun ay hindi makasira ng pag-aayuno, inshallah. Wala in jama'a rikahu fabtalaahu. Yung laway. Sinasabi dito, makakasira ito ng fasting kung ito halimbawa inipon tapos ininom. Yaki, di ba? So, sinong matinong tao yung gagawa nun? Pero kung normal lang na ginagawa ng tao, walang problema. Kasi yung iba pinapahirapan nila yung sarili nila sa pamagitan ng palagiang pagdura. Kaya natutuyo yung bibig nila. Nihirapan sila sa maghapon. Hindi nakasira ng fasting. Pero nga ganitong gawain, pareho lang. Plema, sipon,
Hindi ito nakasira ng fasting. Kung halimbawang bigla mong malunok. Pero ang dapat dito ay inululuwa dahil ito ay madumi. Pero yung laway, bahagi naman ng katawan ng tao yun, okay lang yun na malunok. Waman jama'a nahara Ramadan fi kubulin aw duburin walaw limayyitin aw bahimatin fi halatin nakasira ng pag-aayuno ang sino mang makipagtalik sa araw ng Ramadan, sa mga oras ng pag-aayuno, sa pagitan ng Fajar hanggang Maghrib. Ito man ay ginawa, yung pakikipagtalik sa maselang bahagi ng katawan ng tao, as in yung sexual organs nila mismo or sa anal sex, parehong nakasira ng pag-aayuno yun. O kung meron mang taong makipagtalik sa patay, sira pa rin ang kanyang pag-aayuno, walang pinagkaiba. May kipagtalik siya sa patay, sira pa rin ang kanyang pag-aayuno, walang pinagkaiba. At ito mas matindi, nakipagtalik sa hayop, pareho lang, sira ang kanyang pag-aayuno. Sira pa rin, walang pinagkaiba. Nakipagtalik sa pusa, sa kambing, wala, sira pa rin ang kanyang pag-aayuno. Ha? Paano kaya yun? Hindi naman kasi siya may buhay eh. Pero kung magkakaroon ng kung magkakaroon ng ejaculation, magiging masturbation yun eh. Magiging masturbation. Kasi yung mga tinukoy dito, may buhay. Yung patay yun, pero dati yung may buhay, sa nakasira yun ng pag-aayuno. Ang tinutukoy dito, kumbaga, yung pakikipagtalik kahit hindi magkaroon ng ejaculation ng semen, sira ang fasting. Pero yung sex doll, halimbawa, gagawin nyo ng tao, lilinawin ko rin inshallah. Pero hindi siya kabilang dito. Maaring makakasira lang yun ng pag-aayuno kapag nagkaroon ng ejaculation. Pero linawin ko rin, itatanong ko pa inshallah. So kapag yung tao nakagawa nito, yalzimuhu fiha al-imsak. Kapag nagawa ito ng tao, mananatili siyang hindi kumakain at umiinom at hindi gumagawa ng anumang nakasira ng fasting hanggang Maghrib. Bawa yung tao, nag-intention na siya ng fasting, 4:30 yung adan ng Fajar, 4:32 nakipagtalik siya. So ganun pa rin, hindi siya kakain hanggang Maghrib ng araw na yon. Pero yun nga, mukrahan kana aw nasiyan. So kung siya ay kabilang sa mga nakagawa nito, yung pinilit, di ba hindi naman masira yung fasting niya at hindi niya nakalimot, hindi masira yung kanyang fasting. Pero dito, kapag pakikipagtalik ang usapin, pinilit man yung tao na makipagtalik o nakalimot siya na siya ay nakipagtalik, sira pa rin yung kanyang fasting. Pareho lang. Sira pa rin yung kanyang fasting. At sa kalagayan na ito, kailangan din niya ng kada at kafara. Kada, ibig sabihin, pagbabayaran niya siyempre, bukod pa doon sa imsak ha, babayaran niya yung araw na yon na naputol yung kanyang pag-aayuno at kafara, na pagpapalaya ng alipin, 2 buwan na sunod-sunod na fasting o pagpapakain ng 60 na miskin. Wakana manjumi'a intawa'a gayra jahilin wa nasin. Gayun din nga yung tao na sa kanya nakipagtalik, kumbaga, nagugustuhan man niya ito, pumapayag siya rito, at hindi siya jahil dito, nalalaman niya na mali ito, at naaalala niya na nakakasira talaga ito ng pag-aayuno. So ito yung usapin doon, alhamdulillah. So itutuloy natin ito bukas, inshallah, yun sa iba pang mga usapin na may kinalaman sa fasting. Kasi maraming malawak itong mga usapin na ito. Hindi lang ito hindi pagkain at hindi pag-inom. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.